Inihahandog ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Isang mapayapang pakikinig po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga taga-subaybay ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Sumain niyo pong lahat ng kapayapaan, Brother Ronnie Acno po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Sister Marjorie ng San Rafael. Muli po ang pagbati ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Linggo na naman po ng gabi at muli namin kayong inaanyayahan na kami po ay inyong samahan sa pagtuklas at pag-aaral sa mga positibo at negatibong saloobin ng tao na sumasalamin sa sarili ng bawat isa sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito po sa programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Hangad po ng programa natin ito na makapagdulot po sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria na mga kaunawaan tungkol sa ating lakas at kahinaan sa harap ng ating dakilang lumikha. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We thank you, Holy Mother of the Word, for the precious gift of Radyo Maria, which you've put in our hands so that it may bear fruits. Teach us each day, O handmaid of the Lord, to serve with humility and perseverance, with courage and fidelity, responding generously to your heart's desire. O Queen of Radyo Maria, help us become apostles of your love. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po, Sister Marjorie, sa atin pong panalangin. Muli po ang pagpapaalala po ng ating programa na ang lahat po ng programa na ating himpilang Radyo Maria ay maaari rin po nating mapakinggan sa mga karatig probinsya sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live audio streaming ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radyo Maria sa www.radyomaria.org. Muli po ang pagbati po sa inyo, mga minamahal mga taga-subaybay ng isang mapayapang pakikinig sa ating pong himpilang Radyo Maria. Ang himpilan po ng ating mahal na Inang Maria. Narito naman po muli ang inyo pong mga abang lingkod sa Himpapawid na patuloy pong nagdadala po sa inyo ng mga kwentuhan at pagtuklas sa ating mga sarili sa pamamagitan po ng mga karanasan atin pong ibinabatay sa atin pong mga naranasang saloobin sa buhay sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po ang ating makakasama ngayon. Bagamat wala po yung ating ibang mga kapatid na dati po natin nakakasama rito sapagkat sila po ay marami pong mga upang bigyan daan po ang kanila pang mga ibang gawain sa mga parokya na kanila pong pinaglilingkuran. Pansamantala po pagtyagaan nyo na po kami dalawa ni Sister Marjorie dito po sa atin pong programa. Subalit amin pong hinahangad at hinihiling sa atin pong mahal na ina na tayo ay gabayan sa atin pong pag-aaral at pagtuklas upang maipahatid po natin sa atin pong mga tagapakinig o sa inyong mga minamahal na mga taga-subaybay ang mga nararapat po nating na dapat po nating malaman at matuklasan sa ating po mga pag-aaral.
Magandang gabi sa iyo, Sister Marjorie. Magandang gabi din po, Brad. Tayo po, bago po natin pasukin po yung ating pong kabuuan po ng ating mga paksa, bigyang pagpupugay po natin muna yung ating pong ebanghelyo para sa araw na ito, para po sa kapakinabangan po ng ating mga kapatid at mga tagapakinig na sa sobra pong kabalahan o kagipitan ng panahon hindi po nakadalo sa ating pong Santa Misa, at sa pamamagitan man lamang po ng ating pong programa ay maipahatid po natin sa kanila ang mga pananalita ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat parokya po na binasa kanina, sa kabuuan po ng pagtatanghal ng Santa Misa sa mga simbahan po ng ating pananampalataya. Ayun, at ito nga po ang ating baliktanaw sa ating ebanghelyo kanina pong umaga. Ang pagbasa sang-ayon sa banal na ebanghelyo, sang-ayon kay San Mateo na may kabanata 4, talata 1 hanggang 11. Walhati po sa inyo, Panginoon. Pagkatapos, si Jesus ay inihatid ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng demonyo. Nang makapag-ayuno na ng 40 araw at 40 gabi ay nagutom siya. Kaya nilapitan siya ng manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot siya na ang wika, "Nasusulat, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng demonyo sa lungsod na banal at inilagay sa taluktok ng templo. Winika sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, hihabilin ka niya sa kanyang mga anghel at aalalayan ka ng kanilang mga kamay upang di ka matisod sa bato." Winika sa kanya ni Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong iyong Diyos." Dinala siya muli ng demonyo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kanilang kaluwalhatian at sinabi sa kanya, "Ang lahat ng ito ay bibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin." Na magkagayon ay sinabi ni Jesus sa kanya, "Lumayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sasambahin mo ang Panginoon na iyong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Iniwan siya pagkatapos ng demonyo at kapag daka ay nagsidating ang mga anghel upang paglingkuran siya. Ito po mga kapatid, ang mga banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Pugin po kayo, O Kristo. Maraming salamat, Sister Marjorie, sa pagbabasa po ng ating ebanghelyo para po nung nakaraang linggo po yan. Opo. Sa pagpasok po ng Kwaresma, ng ating paggunita sa mga panunukso ng demonyo sa ating Panginoong Jesucristo upang, sabi nga po ng ating Panginoon, hindi makapagpatuloy ng kanyang misyon, So, yun po yan, mamaya po babasahin po natin yung para po sa ebanghelyo para sa araw na ito, yung pong pagbabagong anyo naman ng ating Panginoong Jesucristo, Samantala po ay ating po munang bigyang baliktanaw yung huling paksa natin nakaraan, Sister Marjorie, tungkol sa... Yun nga po yung pagpapatawad, bro, na ito po ay isang saloobin na nagpapatawad tayo ng isang kapwa, ng ating kapwa, Nariyan yung marunong kang magpatawad, pinatatawad mo ang taong nakagawa sa iyo ng pagkakamali, Nariyan din yung marunong kang humingi ng tawad sa taong nagawan mo ng pagkakamali, Ngunit sa dalawang ito po, ang mas masarap at maluwag sa pakiramdam ay yung nagpapatawad, Dahil hindi lamang niya binigyan ng kapayapaan at kasiyahan yung taong pinatawad niya, bagkus yung taong nagpatawad, pinalaya rin niya yung sarili niya sa pagkakaroon ng sama ng loob, galit at puot sa nagawa sa kanya, Pareho po silang lumaya at nakikinabang ang isang taong marunong magpatawad.
At meron nga po tayong 3 uri ng pagpapatawad, no? Yung una po yung forgiveness nga na ating pong tinalakay nung nakaraan, na ito po ay mula sa sarili natin, nagbibigay po tayo ng pagpapatawad po sa kapwa natin. At meron naman po tayong tinatawag na pardon, na ito nga po yung pagpapatawad sa mga nakagawa ng mabigat na kasalanan at pagpapalaya po sa mga nabilanggo dahil sa mga kasalanan kanilang nagawa. At meron din po tayong tinatawag na absolution, na ito po yung pagpapatawad, pagkakalag sa atin sa nagawa nating kasalanan sa pamamagitan po ng pagkukumpisal, no? Na ang ating inang simbahan po ang siyang nagpapatupad nito. At sa ating pang-araw-araw na buhay, dapat umiiral po sa atin ang pagpapatawad, dahil kung hindi natin dala-dala ito ay hindi din po natin dala-dala si Kristo. At kung hindi tayo marunong magpatawad at humingi ng tawad, ay matutulad tayo sa isang paralitiko, no? Na ito nga pong paralitikong to ay paralitiko sa spiritual na buhay, no? Paralitiko sa kalooban, na ang ating kalooban ay hindi na natin ginagalaw para sa kalooban ng Diyos, no? Kung may mga alam tayong gawin pero hindi natin ginagawa, yung mga tinuturo at ipinag-uutos ng inang simbahan, hindi natin sinusunod, no, bilang isang Kristiyano, no? Nagiging paralitiko po tayo, namamatay yung kalooban natin sa spiritual na mga gawain. Nawawala dyan yung pananampalataya natin, nalilimutan natin ang Diyos, no? Gayon din naman dahil sa kasalanan. Ngunit sa mga pagsubok na natatamasa natin, sa mga paglimot natin sa Diyos, minsan ito ay mga pagising lamang ng Diyos sa atin. Hindi upang tayo ay kanyang parusahan, kundi upang tayo ay patawarin niya sa ating mga kasalanan, no, na atin ding namang maunawaan yung mga pagkukulang natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, no? At ang mahalaga po ay ang pagpapatawad sa isa't isa ay hindi po dapat natin alisin, sapagkat yan po si Kristo na sa ating pong pagkatao na patuloy na nananahan at nananawagan po sa ating pagiging tunay na Kristiyano. So yun po bro, yung pagpapatawad ng nakaraan. Yeah, maraming salamat sa pagbabalik tanaw, sister, ano. At yan nga po, mga minamahal ng mga taga-subaybay, ano po yung ating pong naging paksa nakaraan tungkol sa pagpapatawad. At kamukha nga po ng binasa na balik tanaw kanina doon po sa Ebanghelyo, na kung saan ang ating Panginoon po pinagtukso ng demonyo, ano po, pagkatapos siya ay mag-ayuno ng 40 araw, ano po. Ayun na nga po na makikita po natin kung ano po ang kadahilanan, ano po, kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay kinakailangan pong makipamayan sa atin, makipamuhay sa atin, at magkatawang tao po, sabi nga po, ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat yun nga po ang misyon niya, ano po, na upang igawad sa tao ang pagpapatawad. Kaya dahil nga lang po, talaga napakahirap nga po ng kanyang gagawin. Kung ating nga pong titingnan, ultimo ng ating Panginoong Jesucristo, ano po, hindi po naging ligtas sa panunukso ng demonyo. At yan po ang ating dapat na laging iniisip, ano po, mga minamahal na namin mga taga-subaybay, na tayo po mahirap pong magtiwala. Dahil sigit po sa ating mga sarili, na kaya po nating lampasan ang bawat bagay kung wala naman pong tulong ang ating Panginoong Jesucristo, ano po. At lalo sigit yung pong panalangin po ng ating mahal na ina sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Kaya doon makikita po natin sa panunukso mga nakarang linggo, ano po, na binasa sa Ebanghelyo. Kaya tayo po kasi pumapasok sa Kwaresma, ano po, mga minamahal na mga taga-subaybay. Kaya po natin binibigyan po ng diin tong paksang to. At ito nga po nag-ugat doon sa pagkakasala nga po ng ating mga unang mga magulang, ano po, na doon naganap yung panunukso sa una nating mga magulang, na kung saan sa pamamagitan po ng tuksong hindi po nila napagtagumpayan, nakalimutan po nila yung utos ng Diyos at kanila pong nabigyan nadulutan ng kalooban ng Diyos ng sabi nga po kalungkutan. Ang tao po nawala sa paraiso, ano po. At yan na nga po naging dahilan kung bakit ang ating pamumuhay sa panahon natin ngayon nasa tinatawag na pamumuhay na labas sa paraiso ang buhay po ng tao. At
Kaya nga pong ating Panginoong Jesucristo ay naparito upang tayo po ay tubusin sa pamamagitan ng aral ng pagpapatawad. Po, sapagkat doon sa pagkakasala nila ay tila ba hindi nakamit ng tao yung kapatawaran doon, at tila ba ang tao ay wala pong magagawa sa kanyang sarili. Kaya naman po ang Panginoon nating Diyos ang siyang gumawa na rin po ng paraan sa kanyang sarili upang ang tao po ay magkamit ng kapatawaran. At yan po yung atin pong nakaraang tinalakay, At sa linggo po naman to, atin po namang baliktanawan yung binasa po, kanina naman sa Ebanghelyo na ating ng simbahan. Sa atin po nga yung panibagong paksa, ito naman po yung pinamagatan nating pag-ibig, ano po ba yung pag-ibig, Sister Marjorie? Ang po dyan is, love is time daw po eh. Saka ito din po yung nararamdaman natin, na masaya tayo, sa isang tao. Ganun po yan, Fondness of love. Sabi a feeling of strong or constant affection for a person, yung mga paghanga, sa isang tao. Doon nag-uumpisa yung pag-ibig. Ito po sa makataong nating pagbibigay ng interpretasyon sa salitang pag-ibig. Kasi nga po, mayroon naman po kasing pananalita ang ating Ebanghelyo na dahil sa pag-ibig ng Diyos sa tao ay ibinigay niyang kanyang kaisa-isa at bugtong na anak. Yun naman po yan, Opo. So, meron pong malalim na bahagi ang pag-ibig sa atin pong pang-unawa at pang-araw-araw na buhay. Bago po natin bigyan ng diin po ito, atin po munang bigyang daan ng mga sharing po, pagbabahagi po ng ating mga kasama. Ayun, mula po kay Brother Jimmy. Ang pag-ibig ay sentro ng ating buhay. May obligasyon tayo sa bawat isa. Natural at normal lamang tayong magmahal sa mga taong nakakasama natin sa araw-araw. Higit sa lahat ay ating mga kaanak. May debosyon din tayo na tinatawag na kailangan natin magmahal na malayo o di natin nakakasama sa pang-araw-araw na buhay, tulad ng pag-ibig para sa Diyos. Sino mang umiibig ng tunay, kanino man ay kailangang mag-alay ng buhay, sapagkat ang tunay na umiibig ay di iniisip ang sariling kaligayahan, kundi ang kanyang iniibig. May kasabihan nga tayo, o pag-ibig na makapangyarihan sa lahat, kapag ikaw ay pumasok sa puso, nino man, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Patunay na walang makahadlang sa taong umiibig. Subalit sa pag-ibig ay may kaakibat na responsibilidad. Di sapat na sabihin na ikaw ay umiibig kung di mo naman kayang patunayan. Ang tunay na pag-ibig ay kailangan may pagtitiis. Lahat ng umiibig ay handang masaktan. Tulad ng ating Panginoong Hesukristo, nagtiis siya sa hirap ng dahil sa pag-ibig sa tao upang ang lahat ay maligtas. Naway tumbasan natin ang pag-ibig na alay niya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban upang siya'y makaisa natin. Alalahanin sana natin na ang Diyos ay pag-ibig. So yun po, marami pong salamat. Maraming salamat. Brother Jimmy, yung pa isa po natin. Ayan, at ito naman po galing sa ating Sister Merly. Pag-ibig. Ang tunay at wagas na pag-ibig ay makikita sa gawa, hindi sa salita. Sa pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa atin, isinugo niya ang kanyang kaisa-isa at bugtong na anak ng ating Panginoong Hesukristo para iligtas tayo sa kasalanan. Nagtiis siya sa hirap at dusa para lamang ipagkaloob niya at ialay ang buo niyang sarili para sa ating lahat. Ipinakita niya sa gawa ang tunay na pag-ibig sa ating lahat hanggang sa ipakos siya sa krus. Pagsunod sa Diyos, sana ganyan ang pinakita, ang papagkita natin at ang pag-aari ng sarili ng walang karamutan. Ng ating Panginoong Hesukristo ang modelo ng tunay na pag-ibig at pagmamahal. Ang papatunayan natin ang tunay at wagas na pag-ibig
sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, gaano man ito kahirap, ay kaya nating tiisin alang-alang sa mga minamahal natin sa buhay, sa tulong pa rin ng ating Diyos, kaya makakayanan natin sa hirap man o sa ginhawa, sa karamdaman o sa kalusugan, tayo ay matutulungan. Ayun po, from Sister Marley po. Thank you po. Thank you sis sa inyo pong pakikibahagi. Bago po natin tuloy ang pagpatuloy ito, bigyan daan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. This is Archbishop Fernando Capalla. I am requesting everyone to listen to Radio Maria because this is the will of the Church and of the Mother of the Church, the Blessed Virgin Mary. And I give you now the blessing in the name of Jesus, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kayo po ay nakikinig sa Radio Maria, bringing Christ into your home. Ang Radio Maria ay non-commercial, non-profit radio station. Nakaisa ng inang simbahan sa pagpapalaganap ng walang hanggang awa at pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Kaisa ng ating Inang Maria. Ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng kusang loob na serbisyo ng mga volunteers at ng mga donasyon ng mga tagapakinig. Kayo po ay aming inaanyayahang sumali sa misyong ito sa pamamagitan ng inyong serbisyo at donasyon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina ng Radio Maria sa Sunrise Subdivision, Maliwalo, Tarlac City. O di kayo tumawag sa telepono bilang 982-1910. Ang area code ay 045. Maaari ding mag-email sa info.phi@radiomaria.org o mag-text sa 0918-629-6310. Ang Radio Maria ay kasapi ng Catholic Media Network, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas, at Association of the World Family of Radio Maria. Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa Radio Maria, magtungo lamang po sa www.radiomaria.org at sa www.radiomaria.ph. Welcome to the Radio Maria family. Nagbabalik po ang tunay na buhay maka-Diyos at kay patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radio Maria, bringing Christ into your home. Sa pagbibigay-pugay po sa Ebanghelyo po para sa araw na ito, ano po, Sir Marjorie po, pakibasa na lang po para sa kapakanan ng ating mga tagapakinig na hindi po nakapagsimba. Po, pagbasa sa banal na Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, sangayon kay San Mateo na may kabanata 17, talata 1 hanggang 9. Walhati po sa inyo, Panginoon. Makaraan ang 6 na araw ay isinama ni Jesus si Pedro, si Santiago at si Juan na kanyang kapatid at dinala silang tatlo sa isang mataas na bundok at siya ay nagbagong anyo sa harap nila. Naano pa't nagliwanag ang kanyang mukha katulad ng araw at pumuti ang kanyang mga damit na gaya ng busilak. Biglang napakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. Nagsalita si Pedro na ang wika kay Jesus, "Panginoon, mabuti ang tayo'y dumito na. Kung ibig mo, gagawa ako rito ng 3 kubol, isa sa iyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Nagsasalita pa siya ay nilukuban sila ng isang maningning na ulap at narinig ang isang tinig buhat sa ulap. "Ito ang anak kong minamahal na aking kinalulugdan. Siya'y pakinggan ninyo." Nang marinig ito ng mga alagad ay napasubasob sila dahil sa malaking takot. Ngunit lumapit si Jesus at hinipo sila na ang wika, "Bumangon na kayo at huwag matakot." Nang tumingala sila ay walang ibang nakita kundi si Jesus lamang. Habang bumababa sila sa bundok ay iniutos sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sabihin kanino man ang pangitaing ito hanggat di muling nabubuhay ang anak ng tao." Ito po mga kapatid, ang mabanal na Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, O Kristo.
Maraming salamat sa ating pong ebanghelyo para sa araw na ito, na binasa po kanina, mga minamahal na mga taga-subaybay sa ating pong mga parokya, sa ating pong inang simbahan. At para po doon sa mga hindi po nakapagsimba at nasa kanilang mga tahanan na po sa mga oras na to, yun po yun, atin lang pong tatanawin ng konti, yung pinamagatang pagbabagong anyo ng ating Panginoon sa Kristo, yung pong transfiguration ng ating Panginoon na ipinakita po niya sa kanyang mga alagad nung sila po ay sinama niya sa bundok, sina San Pedro na andun po, Santiago, sa San Juan. Sila po isinama ng Panginoon sa isang bundok at doon po nakita po nilang nagbagong anyo ang ating Panginoon. Doon, pumuti ang kanyang kasuotan, kasing puti ng busilak, ang ating damit ng ating Panginoon sa Kristo. At yan ay katulad din po naman ng ating paksa, yung pag-ibig. Sabi nga po, yung tao rang umiibig, anong nangyayari, Sister Marjorie? No, wala sa sarili. Nagbabagong anyo, Opo. Pero meron namang umiibig na laging naka-smile, no? Opo. Pero meron din namang umiibig na laging naka-parapasan ng mundo. Opo. Kasi nga po, sa isang taong umiibig, hindi naman po yan laging yung masaya, Hindi naman yung laging okay. Sabi nga po yung pag-ibig, sa isang taong nagmamahal, yan for better, for worse. Till death do us part. Till death do us part. Huwag muna, doon sa buhay. Opo. Ganyan po yan, mga minamahal ng mga taga-subaybay. Kaya kung po natin, ilalarawan po natin sa ating pong pang-araw-araw na buhay, lalo tigit po sa mga ating pong pangkaraniwang buhay, mga minamahal ng mga taga-subaybay, yung mga tao, pag nakakatagpo ng taong minamahal nila, ang buhay niyan, nagiging makulay, sabing ganun. Nagiging masayahin ang buhay. Kasi makulay, ibig sabihin, lahat positive sa taong umiibig. Kaya nga lang po, hindi naman po sa pag-ibig sabi nga po ng ating isang kapatid kanina, harangan man ng sibat. Ibig sabihin mga sibat, may mga hadlang talaga dyan na maaaring sumubok sa pag-ibig. At kahit po sa atin pong pangkaraniwang buhay, sa mga pangkaraniwang umiibig, mangingibig, nakakaranas din po ng mga, sabi nga po, sibat ng mga hadlang upang ang pag-ibig ng isang tao ay subukin. At yan po atin na po napanood yan, kaya napakinggan na po ang mga kwento sa ngalan ng pag-ibig, sa pangkaraniwang buhay, kakamukha po ng mga istorya ng Romeo and Juliet, Ayan, mga natatanging kwento ng mga pag-ibig na doon sinubok po. Pero dito nga po sa ating buhay din, bilang isang, ilagay na po natin na tayo mga magulang, mga minamahal namin mga taga-subaybay. Lalo tigit yung po mga nasa ibayong dagat, nasa ibang bansa. O bakit po kayo nariyan? Maring isa pong dahilan yun ang pag-ibig. Malungkot, mahirap, mabigat sa loob na umalis sa ating naiwanan ng ating mga mahal sa buhay, subalit dahil nga po sa pag-ibig natin sa kanila, sa pagmamahal po natin sa kanila, kinakailangan po nating magsakripisyo. Kaya sa pag-ibig, lagi pong nakaakibat dyan yung tinatawag nating sakripisyo. Mga minamahal ng mga taga-subaybay. Kaya kayo nagtitiis dyan sa ibayong dagat, at saan mang sulot ng malayo kayo sa inyong mga mahal sa buhay, yan po ay dahil sa pag-ibig natin sa ating mga minamahal sa buhay. At ganun din po, di ba sa buhay nating bilang mga mag-asawa, karaniwan po sa mag-asawa, yung mga taltigit, yung mga matatagal na pong nagsasama, minsan, kung dati masaya, ngayon lagi nang nagbabangaya. Pero makikita po natin magkasama pa rin naman po sila, Opo. Lagi pa naman silang naandyan na magkasama. So, sabi nga po, doon natin makikita yung tunay na pag-ibig. Ano man po yung mga nararanasan natin sa buhay natin, mga minamahal ng mga taga-subaybay, ano man po yung mga problema natin pong napagdadaanan, napagsasaluhan na
sa mga mag-asawa, lalo't higit, atin pong, sabi nga po, pasanin ng ng buong tiyaga yung ating mga nararanasang kahirapan na yan. Ano po? Parang krus lang po yun na pinapasan ng ating Panginoon Kristo patungong Kalbaryo, yung mga ating pong mga karanasan sa buhay na nagpapahirap po sa atin, lalo't higit sa atin pong pagtataguyod ng ating buhay pamilya, ano po. Lalo't higit sa mga magulang, ito pong ating pong tinatalakay na pag-ibig, ano po. Pag-ibig sa mag-asawa, pag-ibig sa mga ng mag-asawa sa kanilang mga anak, ano po. At ganoon din po yung pag-ibig ng isang anak sa kanyang mga magulang, ano po. Lahat po yan ay merong sila po kaakibat na pagtitiis at sakripisyo. So, yan po yung atin pong pahapyaw na pagbibigay diin dito po sa pag-ibig, ano po. At yung naman sinasabi ng ating kapatid na si Sister Merly, nasusubok ang pag-ibig kung ito ay merong paggawa, ano po. Kasi marami po nagsasabi, mahal ka niya, mahal ka ni ganito. Pero siyempre, pag sinabing pag-ibig, may gawa nga po ito. Ito po isang uri ng saloobin ng tao na napakahiwaga. At ito nga po pinakita ng ating Panginoong Diyos sa atin mismo. Kaya nga po binabanggit nung Ebanghelyo natin, ano po, na dahil sa pag-ibig ng Diyos sa tao ay binigay niya ang kanyang kaisa-isa at bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay di mapahamak, kundi bagkos magkamit ng buhay na walang hanggan. Yun po yan, yung pag-ibig na ipinakitang halimbawa ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng tao. At ang pag-ibig, wala pong sinasabing tinitingnan, ano po, walang tinatawag na diskriminasyon, ano po, pagdating sa pag-ibig. Sabi nga po ang ating Panginoong Diyos, ibinigay niya ang pag-ibig sa tao, kay Israelita o hindi, nagkamit ng kapatawaran at nagkamit ng biyaya ng pag-ibig ng Diyos bilang mga tao na siyang nalarawat wangis ng Diyos na kanyang nilikha sa pasimula pa. Yan. At kung atin naman pong ipagbabasihan ng pag-ibig, marami pa rin po yan. Ano po? Kamukha po ng pag-ibig sa kapangyarihan, pag-ibig sa karangalan, ano po? At pag-ibig sa salapi. Yan po yan. Sinihalin tulad lang po yan ng nakarang Ebanghelyo, ano po, yung panunukso sa ating Panginoon Kristo, ano po, yung una, sabi sa kanya, alam niya kasi, nagugutom ang ating Panginoon, anong sabi niya noon? Gawin ng tinapay. Ba't hindi mo gawing tinapay ang batong yan para mawala yung gutom mo? Yan po yung isa sa mga panunukso, ano po, na pinakita doon ng demonyo, ano po. Parang sa atin din naman. Sa panahon din po natin ngayon, para masubok yung pag-ibig natin, umiiral din po yan sa panahon natin ngayon. Kaya meron pong mga huwad na pag-ibig na umiiral din sa ating mga saloobin. Yan na nga po yung binabanggit po natin, yung tinatawag nating pag-ibig, lalo yung pag-ibig sa salapi. Sapagkat yung pag-ibig po sa salapi, siya pong nagiging mitya. Ano po? Nang iba pa nating pag-ibig sa negatibong mga bagay. Kamukha po ng labis na pag-ibig natin sa ating mga sarili. Ano po? Nagkakaroon nga po tayo ng mga pride. At yung pride natin na yun, siyang dahilan upang ang ating kapwa ay ating pong natatapakan. Ano po? So, yan po yan. Ano po? Yung ating labis na pag-ibig sa ating mga sarili. At lalo higit yung pag-ibig sa salapi na hindi naman po masama na tayo magkaroon ng yaman, ano po. Pero ang nangyayari nga po, wag naman sana tayong mahulog doon sa bahagi ng ating pagkatao na tayo po ang pag-ibig natin napunta na po ron sa material na bagay. At ito po ay marami na pong beses na nangyayari, ano po, at patuloy na nangyayari. Kaya po tayo pinapaalalahanan ng ating Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga pananalita sa Ebanghelyo na tayo ay umiwas sa ganitong uri ng mga tukso. Kasi yung pagkagumon po sa
pagmamahal sa mga bagay-bagay, ito po ay isang tukso sa atin po, di po ba? Kasi minsan merong maraming dumarating sa ating mga, sabi nila blessing daw, no, na material na bagay, no. Pero nagiging epekto naman po sa atin nagiging sakim na po tayo. Ano po? At nauwi na po ron yung ating paggusto at di paggusto sa ganung mga bagay na hindi nauukol sa Diyos. Hindi bagkus nasa mga bagay na lumilipas na lang, ano po. Hindi na po naayon sa kalooban ng Diyos na tayo po ay mahulog doon. At ito po ang magdudulot sa atin ng kapahamakan, lalo tigit sa ating mga kaluluwa. At ating pong pagpapatuloy ito, bigyang daan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Ang Radyo Maria ay isang napakagandang instrumento ng pagpapahayag ng salita ng Diyos na tungkuling atas sa lahat ng mga binyagan. Kaya nga naman sa pamamagitan ng gawain ito ay marami sa mga pari at mga laiko ang sama-samang gumaganap sa buhay misyon ng inang simbahan na ipakilala at ipagkaloob ang naisin ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan bilang bunga ng kanyang walang maliw na pag-ibig. Ang nakakamanghang gawain na ito ay pinangungunahan ni Maria, ang mahal na ina. Ang kanyang pag-ibig sa Diyos at sa atin ang nagbunsod at patuloy na naguudyo sa misyon ng Radyo Maria na dalhin si Kristo sa bawat tahanang Pilipino. Ito ang pag-ibig na naglalapit sa Diyos sa maraming mga kaluluwang nakakapakinabang sa mga biyaya sa pamamagitan ng mga programang panalangin, pagtuturo sa pananampalataya at ebanghelyo na hatid ng mga manggagawa sa radyo na voluntaryong naghahandog ng kanilang mga panahon, lakas, kakayahan, talino, serbisyo at yaman. Kaya't suportahan natin ang Radyo Maria at mag-alay tayo ng tulong at pakikiisa. Ito po si Archbishop Sergio Tleg ng Archdiocese ng Tuguegarao, nagkakaloob ng pagbabasbas sa inyong lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa mga listeners at friends ng Radio Maria, huwag po nating kalimutan i-like ang Facebook page ng Radio Maria sa www.facebook.com/Radio Maria Philippines o i-search ang Radio Maria Philippines at i-follow ang ating Twitter account at Radio Maria PH at gayon din ang ating Instagram account. I-search at i-follow lamang ang Radio Maria Philippines. Welcome to the Radio Maria family. Nagbabalik po ang tunay na buhay mga Diyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating malay na ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Tayo po ay nagpapatuloy sa paksa po natin ng pag-ibig ito sa ikalawang linggo po ng Kwaresma, ano po. At tayo po meron pa tayong pagbabahagi ng mga natin. Opo, at ito na po ay galing kay Brother Joseph na sabi nga po niya, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa tao ay nagbuwis ng buhay. Siya ay nagbuwis ng buhay at nagtiis ng katakot-takot, no? Pagkat ang tao ay galing sa Kanya at hindi niya hinahayaang tuluyang mawala. Kaya ang pag-ibig na walang pagtitiis ay baog nga daw po. Ayun po, brother. So, pag-ibig na walang pagtitiis ay baog pa. Parang ibig sabihin ng pagbaog hindi lalago, ano po. Opo. Hindi siya magkakaroon ng bunga, ano po, yung pag-ibig. At yan po yung pag-ibig natin. Yung tinatawag na pag-ibig na baog, yan po yung pag-ibig na hindi po nakaugnay sa ating Panginoong Diyos. At kung hindi man sabi nga yung pag-ibig po natin sa atin pong kapwa.
At ito nga po yung binibigyan din po natin sa pananalita po ng ating isang apostol, ano po, si Sulat ni San Juan, ano po, na ganito po ang sinasabi niya. Ganito nagiging ganap sa atin ng pag-ibig na magkaroon tayo ng kapanatagan sa araw ng paghukom. Sapagkat kung sadyang ano siya, gayon din tayo sa daigdig na ito. Yan. Sa pag-ibig ay walang pagkatakot. Bagkus ang ganap na pag-ibig ay nagpapaalis ng takot. Sapagkat ang takot ay nagpapahiwatig ng parusa, at sino mang natatakot ay di ganap ang pag-ibig. Umiibig tayo sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Kung may magsabi, iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Sapagkat kung hindi niya minamahal ang kanyang kapatid na nakikita, hindi niya maaaring ibigin ng Diyos na di nakikita. At ito ang utos na tinanggap natin sa Kanya. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapatid. Yan po yung sulat po ni San Juan, ano po. Unang sulat ni San Juan. O nga po, binabanggit nga po rito, ano po, na tayo sa pamamagitan ng pag-ibig, ito po ay sa bahagi ng paglilingkod, ano po, na tayo merong panahon sa Diyos, ano po. Yung tayo po ay merong inilalaan na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Hindi po yung inuubos po natin yung maghapon, hindi naman sa atin, na siya ay hindi man lang natin na, sabi nga po, nabigyan ng kahit munting kasiyahan sa pagsunod sa Kanyang kagustuhan. Paano po natin nabibigyan ng pagtingin o pag-ibig ang Diyos? Sa pamamagitan po ng pagsunod sa Kanyang mga utos. Kung wala pa po tayong mga sinusunod na utos ng Diyos, ay hindi pa po tayo umiibig. At yun nga po sinasabi ni San Juan sa kanyang sulat, na hindi po tayo magkakaroon ng kapanatagan. Ano po? Sapagkat alam natin na tayo po ay hindi nakikipag-ugnayan sa Diyos. So ang pag-ibig po sa Diyos, sa pagsunod sa utos ng Diyos, ay isang uri ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. O nga po naman, mga minamahal na yung mga taga-subaybay, ano po? Hindi po ba natin naiisip na ang buhay po natin ay hindi po sa atin? At kung sakali pong tayo ay biglang tumigil ang paghinga, at kung mayroong Diyos nga, baka hindi po, sabihin po niya sa atin na hindi po niya tayo kilala. Kasi wala po tayong ginagawa, wala tayong pakikipag-ugnayan sa Kanya, ano po. Kaya ito po yung nagbibigay ng kapanatagan sa atin po pang araw-araw na buhay. Kaya kung magbibigay po tayo ng time, sabi nga po ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad nung siya ay bago parusahan, hindi ba kayo makapagpuyat ng isang oras? Isang oras man lamang nakasama ako. Yung isang oras, ano po, na tayo ay nagbibigay. Kaya sa Santa Misa, dinadaos lang to, ano po, halos isang oras lang po, mahigit isang oras lang nakasama natin ng ating Panginoon doon. Kaya bigyang daan po natin to sa buhay natin araw-araw, pang yung ating pagkikipag-ugnayan natin sa Kanya maging bukas, ano po. At sinasabi nga po rito na ang pag-ibig natin sa Kanya ay maaari po nating maipakita sa ating po mga kapwa. Kaya alamin po natin paano tayong nakapaglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa. Hindi po natin alam kung paano tayo maglilingkod para sa ating kapwa o sa ating kapwa para sa Diyos. Mag-aral po tayo. Magtanong po tayo sa mga tao na pwedeng makasagot sa ating mga tanong. Ano po? Kaya importante po, mag-aral po tayo ng katesismo. Ano po? Sa mga inang simbahan po natin, meron naman po dyan malalapitan na pwede kayong magtanong. Paano po ba ako maglilingkod sa kapwa ko? Kasi sabi nga po rito, kung sinasabi mong iniibig mo ang Diyos at napuput ka sa iyong kapatid, siya ay sinungaling, sabing ganon. Kasi marami po sa atin, ano, sige, sabihin na natin, palasimba po tayo. Sabihin na po natin, tayo religyoso, ano po. Ang kapwa-tao naman po natin, lagi po natin hinuhusgahan. Ano po, sa ating pong mga pag-iisip, sa ating mga pagsasalita. Baliwala rin po, ano po, sinasabi nga po rito. At kung tayo naman sabi nga po, napupuot sa ating kapatid o kaya binabaliwala po natin sila, ano po. Sapagkat paano nga po natin nga may ibig ang Diyos na hindi nakikita, kung yung mismong taong nakikita na hindi po natin
kayang mahalin o ibigin. Ano po? So marami pong mga halimbawa po yan sa ating buhay na atin pong nakikita. Minsan kasi po may mga tao sa harap po natin na para bang tukso na tayo po gustong sirain. Ano po? Subalit sabi nga po, hindi naman po natin para gantihan sila ng ganun ding ganti na kung sila ay naninira sa atin, kasiraan din po ang gagawin natin sa kanila. Hindi naman po ganun. Pareho na lang po tayo kung ganun po ang ating gagawin. Ano po? So, dito po, nauugnay po rito ang tinatawag nating nakaraang paksa natin, yung pagpapatawad. At yan ay isang uri po ng pag-ibig. Ano po, yung pagpapatawad sa ating kapwa. Sapagkat kung hindi po tayo magpapatawad, hindi rin po tayo patatawarin ng ating amang nasa langit. Yun nga po sinasabi ng Ebanghelyo naman. At kaya ang ating Panginoon, sabi nga po niya, bago po siya, nung panahon kasama niya mga apostol niya, ano sabi po niya, narito ang aking utos. Yun po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 15 po, talata 12. Narito ang aking utos, mag-ibigan sana kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ayun naman sa isa pang talata, sinasabi rin niya uli, ito ang inuutos ko sa inyo, na mag-ibigan sana kayo. Ito po yan, ano po? Kaya yung pananalita ng ating Panginoon Kristo, meron pang sana. Opo. Siguro kasi alam po ng ating Panginoon kung gaano po katitigas yung ulo natin. Ano po? Pero yun po natin susundin, kapagkat yun po yung utos. Kaya sabi nga po, paano nating maipakikita ang pag-ibig natin sa Diyos? May pagsunod po sa kanyang mga utos. At ano po yung utos? Sabi niya, narito ang aking utos, mag-ibigan sana kayo. Yan po yung ipinag-uutos ng ating Panginoong Jesucristo. At ang pag-ibig po ay napakalawak, hindi lamang po sa isang bahagi po ng buhay natin o sa buhay pamilya lang po natin. Yan po ito po ay pandaigdig, pandaigdigan. Sinabi pong pag-ibig, ito isang gawaing pang Katoliko o Katolisismo o Catholic, pandaigdigan. Ito po ang ating misyon sa ating pong buhay, mga minamahal na mga taga-subaybay. Kung kaya tayo po sama-samang iniuugnay at nagkakaugnay dito po sa himpilan ng ating mahal na ina dahil po sa pag-ibig niya o sa pag-ibig ng Diyos sa tao, ng ating Panginoong Jesucristo. At kasangkapan po ang ating himpilan, ang himpilang Radyo Maria, upang tayo po makapag-aral at marinig po natin ang pananalita ng ating Panginoong Jesucristo sa atin pong sa mansulok tayo ng ating mga bahay, lugar, nararating po tayo ng mga pananalita ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po, bringing Christ into your home. Hindi lang po sa home na literal, sa inyo po mga isip, puso at kalooban. Kami po ay makakarating dyan sa pamamagitan po ng pananalita ng ating Panginoong Jesucristo. At karagdagan din po na bilang sa tema po ng taong ito na Communion of Communities, may we also be brothers and sisters in Christ, sa ating Panginoong Jesucristo, lalo na sa Kwaresmang ito sa pag-aalala natin sa Kanya, mag-ibigan po sana tayo bilang mga magkakapatid sa ngalan po ng ating Panginoong Jesucristo. At atin na pong ibibigay ang pabaon po naming ebanghelyo para po sa simula ng ating week po this week. Mula po sa ebanghelyo ng ating ng Panginoong Jesucristo sangayon kay Lucas sa may kabanata 6, talata 36 hanggang 38. Walati po sa inyo, Panginoon. Maging maawain sana kayo gaya ng inyong amang maawain. Huwag kayong humatol at nang di kayo hatulan. Huwag kayong magparusa at nang di kayo parusahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Isang takal na mainam, puno, siksik at umaapaw ang ibubuhos sa inyong kandungan, sapagkat ang panukat na isukat ninyo sa iba ay panunukat din sa inyo. Ito po mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po kayo, Kristo. At amin po kayong inaanyayahan sa aming Facebook page. Paki-search lamang po Mistisismo. Paki-like po ito at inyo na pong makikita ang mga talakayan po namin. Gayon din po sa youtube.com. Paki-search lamang po ang title ng aming paksa, Pag-ibig.
at inyo na pong makikita at mapapakinggan. At gayon din po sa pagtatapos po ng aming programa ay muli po namin kayong inaanyayahan na patuloy pong sumubaybay at makinig sa susunod po na aming programa dito pa rin po sa himpilan ng mahal na ina, ang Radyo Maria. Maraming salamat po. At muli po sa kabuuan po ng ating pong programang Mistisismo, ang tunay na buhay maka-Diyos, kami po ay nagpapasalamat at pansamantalang nagpapaalam sa inyong pakikinig dito po sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Sumayin niyo po lahat ang kapayapaan. At sumayin niyo rin.